Sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez nagpatawag ng pagpupulong ngayong araw sa Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government upang talakayin ang magkakasunod na pananambang sa ilang local government officials nitong mga nakarang araw. Hataw Balita. Dinaguriang Sibuyas Queen na si Lilia Lea Cruz muling inimbitahan ng House Committee on Agriculture and Food ukol sa umano'y pagmamanipula ng supply at presyo ng sibuyas. Hataw Balita. House Minority Leader Marcelino Libanan nais na ipalatag sa National Economic and Development Authority at Department of Budget and Management ang cost-benefit analysis sa planong pag-amyenda sa economic provision ng konstitusyon para makahikayat ng mas maraming foreign investors. Hataw Balita. House Deputy Speaker at Batangas 6th District Representative Ralph Recto ipinananawagan sa Department of Transportation ang karagdagang mga bus sa mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport bilang paghahanda sa inaasahang revenge travel ng mga biyahero. Hataw Balita. Anak ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla na si Crispin Diego Ping Remulla, iprinurok namang congressman-elect ng ika-7 distrito ng Cavite. Hataw Balita. At higit ₱1 na rollback sa produktong petrolyo, epektibo bukas, February 28. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, nagpatawag ng pagpupulong ngayong araw si House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government. Ito'y upang talakayin ang magkakasunod na pananambang sa ilang local government officials nitong mga nakarang araw. Kabilang narito ang pag-ambush kay Lanao del Sur Governor Mamintal Adjong noong February 17, Apari Cagayan Vice Mayor Romel Alameda noong February 19, at Mayor Otto Cambo Montawal ng Bayan ng Tunggol, Dato Montawal, Maguindanao del Sur noong February 22. Ayon kay Romualdez, nakababahala na ang serye ng mga high-profile crimes sa mga politiko. Nais malaman ni Romualdez kung ano ang mga ginagawang hakbang ng PNP at DILG upang sugpuin ang ganitong mga krimen at kung paano makatutulong ang Kongreso. Hataw Balita. Nais ni House Minority Leader Marcelino Libanan na ilatag ng National Economic and Development Authority at Department of Budget and Management ang cost-benefit analysis sa planong pag-amyenda sa economic provision ng konstitusyon para makahikayat ng mas maraming foreign investors. Mahalagaan niya ito upang makita kung gaano kalaki ang pakikinabangin at gagastusin ng bansa sakaling ituloy ang pag-amyenda sa konstitusyon. Ngayong araw itutuloy ng House Committee on Constitutional Amendments ang pagtalakay sa draft committee report na naglalaman ng panuntunan sa isinusulong na hybrid constitutional convention para sa pag-amyenda ng konstitusyon. Hataw Balita. Muling inimbitahan ng House Committee on Agriculture and Food ang agripreneur na si Lilia Lea Cruz. Si Lea Cruz ang tinaguriang Sibuyas Queen na umano'y sangkot sa pagmamanipula ng supply at presyo ng sibuyas. Ngayong araw, itutuloy ng komite ang motu proprio inquiry. Matatandaang nung nakarang pagdinigay itinuro rin ng mga magsasaka si Lea Cruz bilang dahilan ng kanilang pagkalugi. Mari namang itinanggi ni Cruz ang mga akusasyon. Hataw Balita. Nadiskubre, binunot at sinunog ng pinagsamang puwersa ng Philippine Drug Enforcement Unit at mga pulis ng Cordillera ang nasa 2,780 pieces na mga tanim na marijuana at 45 kilo ng mga pinatuyong dahon ng nasabing kontrabando sa sityo ng Kamayan at Batangan, Barangao, Takadang, Kibungan, Benguet nito lamang ika-24 at ika-25 ng Pebrero. Aabot sa 5,000,000
956,000 ang street value ng mga nadiskubreng marijuana. Ayon sa mga otoridad, itinanim ang mga ito sa mga lupaing itinuturing na communal forest o kagubatang pagmamay-ari ng pamahalaan na maaaring tamnan ng mga mamamayan na nasa lugar. Dagdag pa rito, walang naabutang suspect sa lugar nang mangyari ang operasyon. Hataw Balita. Ipinananawagan ni House Deputy Speaker at Batangas 6th District Representative Ralph Recto sa Department of Transportation o DOTR ang karagdagang mga bus sa mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ito'y bilang paghahanda sa inaasahang revenge travel ng mga biyahero. Mungkahin nito, dagdagan ng mga bus na bibiyahe mula sa mga mall at carousel papunta sa 4 na terminal ng NAIA. Dapat din anya nakasama na sa babayarang terminal fee ng mga pasahero ang paglipat sa ibang terminals, partikular na yung may mga connecting flight. Hataw Balita. Crispin Diego Ping Remulla iprinoklama nga congressman-elect ng ika-7 distrito ng Cavite. Voter turnout sa naturang distrito umabot lang sa 42.11%. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Sa botong mahigit 98,000, idineklarang panalo si dating Cavite 7th District Board Member na si Crispin Diego Ping Remulla bilang Congressman-elect ng Cavite 7th District. Pinalitan nito ang nabakanting posisyon ng kanyang ama na si dating Congressman at ngayon Secretary Jesus Crispin Boying Remulla matapos itong maitalaga bilang kalihim ng Department of Justice. I guess I always looked up to him, so right now it's now I have to actually so it's very big shoes to fill, so I have to work really hard so I can actually help out a lot of our constituents in our district. Sa naturang halalan, nakakuha si Ping Remulla ng nasa 98,474 votes. Pumangalawa naman si Melencio June Desagon Jr. na nakakuha ng 46,530 votes. Pangatlo si Jose Angelito Aguinaldo na may 1,610 votes at pang-apat si Michael Angelo Santos na mayroong 1,068 na boto. Ayon sa nanalong kandidato, isa sa mga tututukan niya pag upo sa Kamara ay ang dagdag sahod sa mga manggagawa sa Cavite. One thing that we want to tackle is sa Cavite, baka pwede yung price adjustment sa minimum wage sa aming province. Because the expenses here are very close to the ones in Metro Manila already. Yung mga presyo ng mga goods and services here are comparable to Manila. Yet the minimum wage here is actually lower, a lot lower than in Metro Manila. Ayon pa kay Congressman-elect Ping Remulla, inaasahan na pagbobotohan ng National Unity Party ang hahalili sa mababakante niyang posisyon bilang board member ng naturang distrito. Sa idinaos naman na special election, umabot lang sa 42.11% ang voter turnout o katumbas ng nasa 149,581 na bumoto mula sa 355,184 na nakatalang botante sa naturang distrito. Bagay naman na inasahan na ng Commission on Elections. Po sa ating karanasan pagka-special election, plebisito. Hindi rin po natin alam kung bakit hindi ganun binibigyan ng tuon ng mga kababayan natin. Sobra po ang massive ang information dissemination, education campaign na ginawa po ng ating provincial election supervisor at ang lahat ng election officers ng iba't ibang municipalities at syudad dito sa ika-7 distrito ng Cavite. Panawagan naman ng COMELEC na sa mga susunod na special election o plebisito ay gamitin ng ating mga kababayan ang karapatan sa pagboto. So, ibig sabihin, to a certain extent, nakakapanghinayang yung nagagastos na pondo ng sambayanan, tapos ang boboto lamang ay kakaunti. Sana po sa mga susunod na mga ganitong klaseng halalan, marirealize sa mga kababayan natin na may ginagastos ang COMELEC na pondo ng sambayanan na sana equally ay may karampatang katungkulan din sila na tapatan sa pamamagitan ng pagboto. Sayang din po, maliban sa ito'y karapatan po ng bawat isa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson umahataw! Hataw Balita.
Wala na sa jurisdiksyon ng Commission on Elections ang disqualification case na inihain laban kay newly elected 7th District of Cavite Representative Crispin Diego Ping Remulla. Naghain ng disqualification case si dating 13 Martires City Mayor Melesio Desagun laban kay Remulla noong nakaraang Huwebes dahil umano sa paglabag nito sa Omnibus Election Code. Gumastos umano si Remulla mula sa pondo ng pamahalaan upang magbigay ng tulong panghanap buhay sa mga disadvantaged displaced workers o TUPAD. Hindi naman nagkomento si Representative Remulla tungkol sa issue. Ayon naman sa COMELEC, hintay na lamang ang magiging proseso ng kaso sa mga susunod na araw. Pakinggan po natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. At this point, we are not prepared to preempt any action on the part of the NBank kasi mas maganda na hintayin nyo na lang in the next few days the NBank will definitely act on the matter. Pag po siya ay naproklama, nag-assume, nag-oath, nagkaroon ng valid oath, wala na pong jurisdiction ng Commission on Election. The jurisdiction will now belong to the House of Representatives Electoral Tribunal. Hataw Balita. Nasa 4 na vote counting machines at 12 SD cards na iulat na pumalya sa nagdaang special election sa ika-7 distrito ng Cavite nitong Sabado, kabuuan ng halalan naging mapayapa ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Madaling natugunan ng Commission on Elections o COMELEC at Electoral Board ang mga naging problema sa idinaos na special election sa ika-7 distrito ng Cavite noong Sabado, February 25. Ayon kay COMELEC Commissioner Marlon Casquejo, umabot sa 4 na vote counting machine o VCM at 12 SD cards ang naiulat na nagkaroon ng problema. Which is natugunan naman kaagad because yung ating VCM is mismo mismo doon sa voting center at saka yung mag-reconfigure nandun din mismo doon sa ating munisipyo. Bukod naman sa BCMs at SD cards, isa pa sa naging problema sa nagdaang halalan ay ang hindi agad nababasa ng BCM ang balota ng mga botante dahilan upang magkaroon ng kaunting delay ang pagboto. Bagamat may mga naging problema, itinuturing naman ito ng COMELEC na aral para mas mapabuti pa ang automated election. Maaaring merong mga pailan-ilan, napaka-minor na technical glitch or glitches, pero ito po'y hindi nakaapekto sa kredibilidad ng result ng ating halalan. Yan din po ang kagandahan ng isang automated election. 7 paaralan din ang napili kung saan nagsagawa ng random manual audit para sa selected sample clustered precincts. Ito ay ang Dagatan Elementary School sa Amadeo, Bangkod Elementary School sa Indang, De Ocampo Elementary School at Bagong Pook Elementary School sa 13 Martires City at Tansa National Comprehensive High School, Amaya Elementary School at Paradahan Elementary School sa Tansa, Cavite. Sa kabuuan ng ginanap na halalan, walang untoward incidents na naiulat ang COMELEC. Kumpiyansa rin ng COMELEC na kayang magawa ng komisyon ng maayos na halalan sa mga susunod na eleksyon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson humahataw! At sa ating ulat panahon sa kasalukuyan ng Northeast Monsoon o ang hanging amihan po ang patuloy na nakaapekto sa buong Luzon at Visayas area. Makaasa rin naman ng maliwalas na panahon na may kasamang may hinang pag-ulan. Sa ngayon ay wala po tayong inaasahang sama ng panahon o ang low pressure area o LPA na papasok sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PARA. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may hinang pag-ulan dahil sa Northeast Monsoon o hanging amihan. Samantala makararanas naman sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Ilocos Norte, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro at Marinduque ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dahil sa hanging amihan. Sa Mindanao ay maaasahan po ang bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Manatiling alerto sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kasangbahay.
Ang agwat ng temperatura para po sa Lawag ay maglalaro mula 24 hanggang 28 degrees Celsius, sa Tugigaraw mula 21 hanggang 28 degrees Celsius, sa Baguio City naman ay mula 16 to 23 degrees Celsius, sa Metro Manila ay 24 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay mula 21 to 28 degrees Celsius at sa Legazpi City mula 24 hanggang 28 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, asahan po natin na maglalaro ang temperatura mula 24 to 31 degrees Celsius, sa Tacloban 24 to 30 degrees Celsius, 24 to 31 sa Cagayan de Oro area, sa Cebu 24 to 30 degrees Celsius, sa Iloilo 25 to 30 degrees Celsius, 24 to 32 sa Davao City area at sa Zamboanga mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa kasalukuyan, meron po tayong nakataas na gale warning sa seaboards ng Luzon, Northern Samar at Eastern Samar, kaya ang ating mga kababayang mangingisda, pati na rin po ang may maliliit na sasakyang pandagat, ay hindi po pinahihintulutang pumalaot sa mga nasabing baybayin. Ang araw po ay sisikat alas 6:14 ng umaga. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, nakapasok na po sa probinsya ng Capiz ang kaso ng African Swine Fever o ASF virus. Batay sa resulta ng Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory, 18 samples mula sa bayan ng Maayon sa Capiz ang positibo sa ASF. Kinatay na ang mga baboy na nasa loob ng 1 kilometer radius mula sa infected area. Nagsasagawa na rin ng surveillance at testing ang mga otoridad sa malapit na apektadong lugar. Epektibo na rin ang border checkpoint ng mga pulis at Department of Agriculture sa mga entry and exit point ng probinsya upang hindi na kumalat pa ang sakit sa ibang lugar. Hataw Balita. 205 residente sa San Carlos City, Negros Occidental ang nakararanas ng pagtatae, pagsusuka at lagnat. Kinumpirma ng San Carlos City Hospital na sa 205 individual na ang nagkasakit. 119 ang positibo sa amoeba at 86 naman ang tinamaan ng AGE o acute gastroenteritis. Mahigit 100 pa rito ang nagpapagamot sa ospital. Isinailalim na sa state of health emergency ang San Carlos City upang maging babala sa publiko na mag-ingat sa kanilang kinokonsumong pagkain o tubig. Ang amoeba at AGE ay kadalasang nagmumula sa mga kinokonsumong pagkain o tubig na kontaminado. Nagsasagawa na ng water testing sa lahat ng mga water source, refilling station at establishmento sa lungsod ang lokal na pamahalaan upang matukoy ang sanhi ng pagkakasakit ng mga residente. Hataw Balita. 4 na barangay sa Roa City, Capiz ang nalubog sa baha nitong Sabado, February 25 dahil sa walang tigil na ulan. Ilang kalsadang pansamantalang hindi madaanan dahil sa mataas na level ng tubig. Pinasok din ng baha ang ilang mga bahay doon. Ang mga residente naman pilit na isinasalba ang kanilang mga gamit. 19 na individual ang na-rescue ng Coast Guard matapos matrap sa loob ng kanilang tahanan. Sa tala ng lokal na pamahalaan, 173 na pamilya ang apektado. Humupa na ang tubig at madadaanan na po ang mga kalsada. Kahapon, namahagi na ng pagkain at bigas ang local government unit at Department of Social Welfare Development sa mga residente. Hataw Balita. Tinitingnan ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang pagtatanggal sa fees sa maliliit na halaga na cash transfer. Sa Twitter post ni BSP Governor Felipe Medalla, sinabi nito na handang makipagtulungan ng Bangko Sentral sa banking industry upang bigyang insentibo ang mga Pilipino na gumamit ng digital payments. Anya, kung ang itatransfer na halaga ay 200 pesos, masyadong mahal ang 15 pisong fee para rito. Hataw Balita. Oy, good news po sa ating mga motorista. May aasahang rollback sa produktong petrolyo bukas, February 28. Tinatayang 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos ang bawas sa presyo sa kada litro ng diesel. 80 centavos hanggang 1 peso sa kada litro ng gasolina.
Pinakamalaki naman ang aasang rollback sa kerosene na 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 80 centavos. Dalawamput-walong minuto makalipas po ang ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Hinihikayat ng ilang grupo ng cycling club sa Nueva Ecija ang pagsali ng mga kabataan sa larong cycling. Layunin ng grupo na mailayo ang mga ito sa masasamang bisyo gaya ng droga at mga larong hindi nagdudulot ng mabuting benepisyo sa katawan. Si Danny Munar humahataw. Hataw Balita. Aabot sa 500 siklista mula sa karatig lalawigan ang dumadayo sa kahabaan ng Central Luzon Link Expressway o SILEX sa bayan ng Aliaga sa Nueva Ecija upang lumaok sa isang cycling-friendly race competition. Linggo-linggo na itong aktibidad sa lugar ng mga bikers enthusiasts upang mapanatili ang magandang kalusugan ng kanilang katawan at makaiwas sa mga sari-saring bisyo at sakit dulot ng pagkain ng labis. Ang may papayo ko sa mga bata, mas maganda, mag-bike na lang. Kasi iwas sa bisyo, disiplina po sa katawan, number 1. Ayun. Dahil 53 ko na po, wala naman po ako nararamdaman. Ayon sa grupo, tumaas ng 75% na sa ngayon ang nagbibisikleta mula sa iba't ibang lugar sa lalawigan simula ng pandemic. Sa ganitong aktibidad din nila na panunumbalik sa normal na kaisipan ang mga kabataang naapektuhan ng pandemya at natuturuan din sila ng disiplina at tamang pakikipagkapwa. Mag-isa yung mabuti, huwag magpupuyat. At sa lahat, yung bisyo iwasan. Dito rin nakikitaan ng potensyal ang mga kabataan kung sino at ilan ang maaari ng ipanglabang atleta ng bansa sa larang cycling kung saan marami na anya sa kanila ang naging professional at nailalaban na sa ibang bansa. Panawagan naman ng grupo sa pamahalaan na sana'y suportahan sila sa kanilang pangangailangan at adhikaing malabanan ng droga sa pamamagitan ng pagbibisikleta. Sa ibang kabataan na makikita nila na tayo talagang laban sa droga, hindi tayo dyan, ang mga kabataan dito. Pwede rin na sermon dito sa Nueva Ecija, dito po kami sa Cabanatuan. SILEX Aliaga po habang sarado, dito kami nag-iinsayo. Mabigyan ng pansin kami dito na konting suporta na para sa mga kabataan natin na lulong dito sa pagbibisikleta, bigyan kami pansin kahit anong maitutulong nyo, financial man o yung suportang maraming salamat sa inyo. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw! Hataw Balita. Mga pampasabog at mga bala natagpuan ng mga sundalo sa isang barangay sa Uwas, Salbay. Si Brian Baldarahe humahataw. Hataw Balita. Matapos magsagawa ng mga pagpapatrol sa mga lugar na pinaniniwalaang may presensya ng grupo ng Communist Terrorist Group o CTG, 8 anti-personnel mines o mga pampasabog ang natagpuan ng 49th Infantry Battalion sa Barangay San Antonio, Uwas sa Albay noong Sabado, February 25. Bukod sa mga pampasabog, na-recover din ng mga sundalo ang kulang sa 2,000 mga bala at mahigit 100 metro ng electric wires. Ayon sa impormasyon, ang nasabing mga pampasabog ay ibinaon ng CTG sa nasabing lugar matapos magkaroon ng engkwentro dito sa pagitan ng makakaliwang grupo at mga sundalo noong 15 ng Pebrero. Sa pahayag na inilabas ni Major General Adonis Badjao, Commander ng 9th Infantry Division at Joint Task Force Bicolandia, sinabi nito na tila hindi isinaalang-alang ng mga terorista ang peligrong dulot nito sa komunidad at kung may masasaktan na mga inosenteng tao. Kaugnay nito, iniutos din ng general na magdagdag na ng karagdagang puwersa ng sundalo sa nasabing lugar dahil sa posible pang pagkakaroon ng mga bombang itinanim dito at upang maingatan din ng mga residente laban sa teroristang grupo. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita. Pinaghahandaan na ng Department of Tourism Bicol ang mga isasagawa nilang festival ngayong taon. Plano ng DOT na mahigitan ng 4 na milyong tourist arrival na naitala sa rehiyon noong 2022. Si Jerry Galicia humahataw. Hataw Balita.
Maraming nakalinyang aktibidad ang Department of Tourism Region 5 ngayong taon sa lalawigan ng Bicol. Kabilang dito ang Rodeo Festival sa probinsya ng Masbate na talaga namang dinarayo ng mga foreign at local tourist. Naglunsad na rin ang DOT5 ng whale shark interaction sa Sorsogon. Maging ang dive tourism sa Mantaray Vaul sa Isla ng Ticao ay unti-unti nang nakikilala. Kaya inihahanda na ng ahensya ang mga lugar na posibleng dagsain ng mga turista sa Bicol Region. Very excited ako na nag-launch last week ng Rodeo Masbate, and I think it will be happening soon in this month of April, na talagang inaantayan ng mga, hindi lang ng mga taga Masbate, hindi lang ng mga taga Bicol, ang buong Pilipinas at mga karating nating mga bansa. And aabangan kasi, kakaiba yan eh. We're the only cowboys here in the Philippines. So, and may mga dadating pa rin na mga event tayo tulad doon sa amin sa Albay, sa Kamsur, sa Sorsogon. Bukod pa ang mga nagagandahang pasyalan gaya ng White Beach, Mangrove Area at mga inland rancho. Ayon pa kay DOT5 Regional Director Herbie Aguas, nakabangon na ang sektor ng turismo sa pagkakalugmok sa halos 2 taon ng kasagsagan ng pandemya. Kasi talaga 2 taon tayong kumbaga nasa kadiliman ng turismo. Ngayon, unti-unti nagkakaroon ng liwanag dito sa Bicolandia. Paano natin magagawa to? Ito yung sabi ko nga, yung ating kultura na pagiging Bicolano, yung pagiging masayahin at yung pagtanggap ng bisita. Inaasahan naman ng DOT Bicol na malalabasan ngayong 2023 ang tinatayang 4 na milyong tourist arrival ng nakaraang taon. Patuloy din ang ginagawang pagsasanay sa mga hotel employee, tourist guide at people's organization. Madali at mabilis na rin makararating ang mga turista sa Kabikulan dahil sa pagbubukas kamakailan ng Bicol International Airport. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Hawak na ngayon ng assault teams na nasa Mount Mayon sa Albay ang katawan ng 4 na sakay ng Cessna 340A na bumagsak sa paanan ng bulkan. Gayunman, pahirapan pa rin sa grupo ang pagbaba ng 4 na mga labi dahil sa masungit na panahon. Pinag-aaralan naman ngayon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP kung bakit nakarating sa Mount Mayon ang eroplano na isang no-flight zone. Para sa detalye, may live report si Alan Manansala. Alan, kumusta ang panahon ngayon dyan sa Albay? Meron na bang target ang incident management team kung kailan nila maibababa ang mga labi ng bumagsak na eroplano? Amigo, tanging pag-ambon na lamang ang nararanasan dito sa Legazpi City sa Albay. Gayunman, kagabi tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan, bagay na ito yung tinuturo ng incident management team, amigo, na nagpapahirap sa mga rescuer para ibaba ang 4 na labi na sakay nitong Cessna 340A na bumagsak sa malapit sa crater ng Mount Mayon. Kaya kung ang tatanungin kung kailan makakarating o maibababa ang mga katawan ng sakay ng Cessna, amigo, wala pang definidong ibinibigay ang incident management team dahil na nga sa nagpapahirap na panahon na nararanasan ngayon dito sa Albay. Gayunpaman, hindi naging madali bago marating ng search and rescuers ang pinagbagsakan ng Cessna 340A. Sa video at larawang ito na ibinahagi ni Kamalig Mayor Carlos Ubaldo, makikita ang matarik na dinadaanan ng mga rescuer. Madulas ang mga bato. Halos zero visibility ang lugar dahil sa kapal ng hamog at ulap sa tuktok ng Mount Mayon. Pero Sabado ng hapon, February 25, kinumpirma ni Incident Commander Mayor Carlos Erwin Baldo na hawak na ng assault teams ang 4 na mga labi ng mga pasahero ng eroplano. Subalit hindi pa rin nakiayon ang panahon sa ginagawang operasyon. Pahirapan pa rin sa pagbaba ng mga labi.
Amigo, samantala, kasama rin sa aalamin ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang pag-iiba ng ruta ng 340A aircraft. Natagpuan ang bumagsak na eroplano sa 350 or 350 meters ang layo mula sa crater ng Bulkan Mayon na isang no-fly zone sa Albay. February 7, ngayong taon itinaas muli sa Alert Level 2 ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX ang Bulkan Mayon dahil sa ipinapakita nitong aktibidad. At kasabay nga ng bulletin, sinabi ng PBOX na hindi pinahihintulutan ang paglipad ng anumang uri ng sasakyang panghimpapawid malapit sa Mayon dahil sa nakaambang panganib. Yung piloto, siyempre, medyo experienced pilot yan. Alam niya na bawal dumaan dyan. Dahil unang-una, pag alert level 2, bawal talagang dumaan ng any aircraft in that area. Unfortunately, yun nga, napunta roon. So, subject yan ng inquiry and investigation. Ayon sa CAAP, spokesperson Eric Apolonio, may notice to airmen o NOTAM din na kasalukuyang epektibo sa araw na mangyari ang insidente. Ibig sabihin, amigo, alam ng mga piloto na bawal lumipad malapit sa crater ng bulkan. Subalit marami ang dapat ikonsidera sa investigasyon tulad na lamang ng panahon. Yes, may notam ka. Kaya nga hindi dapat pumasok pero ba't napunta roon? So maraming maraming rason. Pwedeng weather, pwedeng mechanical problem. We can never tell, not unless yung mismong investigador investigation report ang makuha natin. Nilinaw din ni Apolonio na ang Cessna planes o ang mga Cessna plane ay hindi naglalaman ng black box. Bagay na naging tanong ng ilan naman kung bakit wala umanong makita ang black box sa 340 aircraft na bumagsak sa Mount Mayon. Ayon sa CAAP, tanging ang malalaking eroplano lang ang maaaring lagyan ng ganitong uri ng equipment. Gayunman, kabilang sa aalamin ngayon ng ahensya kung bakit hindi gumana ang Emergency Locator Transmitter o ELT ng 340 aircraft na bumagsak sa Bulkan Mayon. Amigo. Alan, gaano na lang ba kalayo yung mga rescuer doon sa base camp ng mga nila, Alan? Amigo, batay na rin sa binigay na impormasyon Mayor Carlos Erwin Baldo kahapon ay naibaba mula sa crash site na ibaba na nila ng 200 hanggang 300 meters ang 4 na labi. Pero patuloy tayong mag-aabang, amigo, kung mamaya, bukas or sa mga darating na araw ay maibababa na nga itong 4 na labi na sakay ng Cessna 340A. Dangan lamang, amigo, paalala pa rin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX na kailangan nilang madaliin ang pagbababa at ginagawang operasyon sa Bulkan Mayon dahil aniya nasa alert level 2 ang bulkan. Ibig sabihin may nakaambang panganib na at maaaring magkaroon ng mga phreatic eruption ang bulkan dahil sa pagiging aktibo nito. Isa na lang, Alan, kumusta na yung kalusugan ng ating mga rescuer na tumututok dyan? Ilang araw na rin para maibaba yung mga labi ng sakay nitong Cessna plane. Yes, amigo, ito rin, binanggit rin ito kahapon sa ginawang interview ni Mayor Carlos Erwin Baldo na isa rin sa nagpapabagal sa operasyon. Ito yung pagpapahinga ng mga rescuer dahil nakakaranas ng mga pag-ulan, nababasa itong mga rescuers. Kailangan nilang magpahinga. Ang ilan sa kanila exhausted na rin sa ginagawang operasyon. Kaya bagay na binibigyan din ng panahon para makapagpahinga itong assault teams na gumagawa ng retrieval operation. Alright, keep us updated, Alan. Maraming salamat sa iyong live report. Si Alan Manansala po nag-uulat ng live mula sa Legazpi City, Albay. Hataw Balita.
Simula nang mag-ikot ang Kadiwa on Wheels sa probinsya ng Bulacan, ang mga presyo ng gulay na ilalako dito bumaba ng 15% kumpara sa presyo ng palengke. Si Nestor Torres sumahatawa. Hataw Balita. Umarangkada na rin ang Kadiwa on Wheels sa bayan ng Giginto sa Bulacan. At dahil kilalang mura ang mga itinitindang gulay at iba pang paninda, dinumog ito ng mga mamimili. Tulad na lamang ni Mang Lito Cruz, sinamantala na rin niya na mamili ng magagamit sa bahay at maging sa feeding program nila sa barangay. Mas maganda po ngayon dahil mas marami po kaming nabibili na pagkakasya po namin yung maliit na budget. At saka talaga pong hindi lang po pangmasa yung presyo, mas maganda. Mas nakakatulong po ito sa mga mas nakakababa po nating mga kababayan. Nagpipiding program din po kasi kami. So pang-suporta po doon po sa ating pong nutrition sa barangay. Si Nanay Rosalina, sa social media lang daw niya nabalitaan na mayroon ng Kadiwa store sa kanilang bayan. Ginrab ko na agad. Nakita ko lang kasi sa Facebook na mayroon ngang Kadiwa. So ayan kahit na hindi ko pa kailangan pang-stock ko to. Kasi mura at sana hopefully magtuloy-tuloy. Inaya na niya ang kanyang asawa na si Mang Boy para mamili. Nabalitaan namin na mura ang Kadiwa, kaya dito kami namili. Kasi palengke kasi medyo may kamahalan. Eh dito sa Kadiwa, mura. Siyempre, nagtitipid tayo. Ano mo naman mahirap ang buhay. Kaya natutuwa kami na nagkaroon ng Kadiwa rito. Kung ikukumpara sa presyo ng palengke, mas mura ng 15% per kilo ang mga gulay na ibinebenta sa Kadiwa on Wheels ng Duran Farm. Ang sibuyas ay 100 piso kada kilo, higit na mura kaysa 150 pesos per kilo sa palengke. Habang ang pechay ay mabibili lamang sa halagang 45 pesos kumpara sa palengke na nasa 70 pesos. Karamihan sa mga gulay na itinitinda rito ay galing sa San Ildefonso, Bulacan at ang mga sibuyas naman ay mula sa Bungabon, Nueva Ecija. Lahat po ay pwedeng bumili, pwede rin pong umango sa amin ang mga nagtitinda para po makarekta talaga sila sa mga magsasaka. Kaya lang po, pag po talaga voluman, kailangan po nilang makipag-coordinate para po, makapagdala kami ng para sa kanila. Kasi po yung dala po namin dito ay para po sa mga retail na consumer at kung kailangan po nilang humango sa amin, pwede rin naman po kaming makipag-negotiate sa kanila. Basta po kami 15% mababa sa labas. Alam nila ang presyohan na mababa kaya po sila bumibili. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Giginto, Bulacan, hindi lamang ito isang beses magbebenta sa kanilang bayan, kundi magiging regular na tuwing Biyernes. Napakalaki po ng difference po niya pagdating po sa market. Malaking opportunity para po sa mga mamimili pagka po sila'y nakakadalaw po. Ito po ay magiging regular po dito po sa amin sa bayan na kada Biyernes na magbubukas po tayo ng ating Kadiwa Mobile Market. So mas nagiging competitive po ang presyohan po dito sa market at hopefully mas marami tayong ma-encourage na to follow katulad nung ginagawa po ng Kadiwa. Bukod sa bayan ng Giginto, iikot na rin ang Kadiwa on Wheels sa mga syudad at munisipalidad sa Bulacan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita. Inihatid sa kanilang tahanan ng Armed Forces of the Philippines sa mga labi ng isa sa mga nasawing rebelde sa nangyaring bakbakan ng mga militar laban sa mga armadong kalalakihan sa bayan ng Bagao sa probinsya ng Cagayan noong February 13. Si Kyle Balad, humahatawa. Hataw Balita. 9 na taon ang hinintay ng mga kaanak ni Didi Andel alias Sisoy bago nila ito makita. Ngunit sa halip na kaligayahan, lungkot ang naramdaman ng kanyang mga kaanak sa kanyang pagdating. Wala na kasing buhay nang iuwi ng Armed Forces of the Philippines o AFP si alias Sisoy sa kanilang lugar sa Sitio Tibugag, Barangay Dagohoy, Dalaingod, Davao del Norte. Ano nang ipabagsak ang NPA? Ipabagsak na nato ang NPA. Tayo ay pulos. Wala ay pulos ang NPA.
Si alias Sisoy ay isa sa 2 rebelde na nasawi sa nangyaring bakbakan ng mga militar laban sa mga rebelde sa bayan ng Baggao sa probinsya ng Cagayan noong February 13. Ayon kay Sidol Andel, tatay ng nasawing rebelde, 9 na taon silang naghintay at umasang uuwi ang kanyang anak ngunit hindi nila inaasahan na bangkay na itong babalik sa kanila. Samantala nagpahayag ng pasasalamat ang pamilya ng namatay na rebelde sa AFP na siyang naghatid ng mga labi nito sa kanilang tahanan. Ginamit ng AFP ang C-295 aircraft ng Philippine Air Force upang maiuwi sa Davao del Norte ang mga labi ni alias Sisoy. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kyle Balad, humahataw! Hataw Balita! Mahigit 300,000 pisong halaga ng hinihinalang iligal na droga ang nasamsam sa buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Kakaibang modus ng mga suspect pagsisilid ng iligal na droga sa mga pakete ng laundry detergents o sabong panlaba. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita! Nahuli na pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Palanas Municipal Police Station ang isang tricycle driver na tulak umano ng ilegal na droga sa bayan ng Palanas, Masbate. Kakaibang modus operandi sa pagbebenta at ginagawang transaksyon ng suspect na nadiskubre sa ginawang entrapment operation. Inilalagay ng suspect sa mga pakete ng laundry detergents at fabric conditioner ang mga ilegal na droga. Kinilala ang suspect na si Marvin Cañete alias Nonon Longhair, 33 anyos, at ang kasamahan nito na si Ronnie Banda na nakatakas sa mga otoridad. Nagpanggap na buyer ang isang PDEA agent at na magkabentahan ng 5 gramo na may halagang 25,000 pesos. Dito na hinuli ang suspect. Nasamsam sa suspect ang tinatayang 50 gramo ng hinihinalang shabu na mayroong street value na mahigit 307,000 piso. Nasa kustodiya na ng Palanas Municipal Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita! Mandatong preventive health care bibigyang diin ng PhilHealth Region 3 kasabay ng iba pang mga bagong benepisyong i-offer para sa mga miyembro nito. Si Alexandra Belarde, humahataw. Hataw Balita! Mas pinalawak na serbisyo at mga bagong benepisyo. Iyan ang ilan lamang sa mga inanunsyo ng Philippine Health Insurance Corporation sa kanilang pagdiriwang ng ika-28 anibersaryo na ginanap sa City of San Fernando, Pampanga, February 22. Ayon kay PhilHealth Region 3 Public Affairs Head Ms. Monifer Bansil, mas lalong lumawak ang sakop ng PhilHealth sa nagdaang mga taon, partikular na dito sa Region 3. So sa 28 years na to, lalong lumawak po yung sakop ng ating PhilHealth. So more or less masasakop na natin lahat ng population, yung 12 million population po ng PhilHealth Regional Office 3. And of course, yung mga benefits po natin lumalawak. Layunin din ng PhilHealth na patuloy na maisulong ang universal healthcare upang mabigyang diin ng preventive healthcare na magfo-focus din para sa mga pangangailangan ng mga outpatient. Sisiguraduhin din ng PhilHealth na nasa tamang distribusyon ng mga benepisyo ayon sa pangangailangan ng bawat isa. And yung ating mga all-case rates, yung ating mga benefit packages, then i-enhance din po natin yan kasi we need to consider also na ma-rationalize ito dahil kailangan nating ma-update po yung standards po ng care, ng protocols para yung amount tamang-tama po sa pangangailangan ng ating mga miyembro. Hindi ito kaya kung PhilHealth lang aniya ang kikilos para sa kapakanan at kalusugan ng mga tao. Sa patuloy na pagtakbo ng PhilHealth upang ma-promote ang malusog na mga mamamayan, ay patuloy pa rin sila sa pakikipagtulungan sa ating provincial government sa layunin na maisulong ang preventive healthcare program. Tamang-tama po yung programa po ng ating Nanay Pineda po, ng ating Vice Governor po, dahil yung kanyang preventive healthcare po na ordinance, ayan, no, magkatuwang po ito at saka yung PhilHealth Consulta. Magkatuwang po yung programa po ni Nanay
at ng PhilHealth para mabigyan ng pondo yung healthcare services na kailangan nila. Nagpaalala rin ng PhilHealth na kailangan ng baguhin ng health behavior ng mga tao. Huwag nang hintayin na lumala ang anumang uri ng karamdaman kundi matuto ng obserbahan ng sarili at huwag na matakot na magpatingin agad sa mga health facility. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Alexandra Velarde, Humahataw. Hataw Balita. Bumida sa Panagbanga Grand Float Parade ang nasa 24 na nagkagandahan at makukulay na flower floats bilang highlight sa Panagbanga Festival 2023. Samantala, nagpasiklaban naman ang mga kalahok sa Street Dance Parade nitong Sabado. Si Grace Flores, Humahataw. Hataw Balita. Hindi magkamayaw sa tuwa dahil sa sabik at excited ang mga manonood na muling matunghayan ang pagbabalik ng pinakaabangang Panagbanga Grand Flower Float Parade sa summer capital ng bansa nitong linggo, February 26. Ang ilan sa kanila, madaling araw pa lang ay pumwesto na sa gilid ng kalsada sa Upper Session Road upang masaksihan ang makukulay at nagagandahang float. Sentro ng atraksyon sa pinakaabangang Grand Parade ngayong araw ang 24 na nagagandahang floats na pinalamutian ng makukulay na mga bulaklak at halaman. Unang bumungad sa Grand Float Parade ng Panagbanga 2023 ay ang PMA White Carabao sakay si PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Agaw atensyon ang nagagandahang floats na siksik ng iba't ibang uri ng bulaklak. May temang White Swan. Find Yourself in the Cordilleras naman ang tema ng Department of Tourism. Naging magical naman ang dalawang float ng Country Club na may temang Aladdin. At Rising Phoenix ang tema ng float ng Baguio City para sa Engrandeng Parada. Nakisaya rin ang iba pang opisyal kabilang sina Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco at Senator Aimee Marcos. This festival also promotes ecotourism and sustainable practices, emphasizing the importance of preserving the natural beauty of this region for future generations to enjoy. It's very clear that the tourists are back. It is clear that the sunshine and the cool air is now back again. And we see that indeed Baguio City is back in business. This is a time when we come together to honor the beauty and bounty of the Cordillera region and to share our unique heritage with the world. Each year, our local craftsmen and artisans, our artists weave their magic to create floats that are not just beautiful, but also meaningful. Sa tala ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, nasa 300,000 ang dumagsa sa parada. Ang magkaibigang Sean at RC, sulit ang kanilang biyahe na mula pa sa Tarlac Province. Sobrang ganda ng mga float, then sobrang enjoy. Arata here! Pagkatapos ng Grand Street at Grand Float Parade ay magsisimula naman ngayong araw hanggang March 5 ang Session Road in Bloom kung saan ang mga entrepreneur ay mag-aalok ng local at iba pang mga produktong pagkain, mga item at mga produkto mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Flores, Humahataw. Hataw Balita. Binabati din po natin ang ating mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At kung loobin po ng Panginoon, ayan, muli po tayong nag-aanyaya sa ating pong mga kababayan. Ngayon pong araw po ang opening ng Mass Indoctrination ng MCGI. Day 1 po tayo, alas 7 po yan ng gabi, Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas,
Bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kolosas Kapitulo 3, talata 12. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hiniram ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuot. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-27 sa buwan ng Pebrero 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.